Araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is, narinig mo na ba yung pre-tribulation rapture? At mayroon tayong concept na pre-tribulation rapture. Pre-tribulation rapture teaches that the world will turn from bad to worse, leading the rise of the anti-Christ. Before the climax of human suffering called the Great Tribulation, Christ will return secretly to take up his church. Christ will save his people from a period of intense suffering and judgment on earth. Believers are raptured to heaven to be with Christ, separated from the world to come. At makita po natin ito sa Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of archangel, and with the trumpet called of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, we will be with the Lord forever. Sa Tagalog naman po, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may liwanag, may tinig na arkanghel at may mga trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natira ay aawitang kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At ganon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, pre-tribulation teaches that the world is getting worse and worse, whereas the Bible teaches the opposite. So, yung pre-tribulation po pala, nakikita niya or sinabi niya mismo na yung mundo is magiging worse at magiging worse pa. Na kung saan, doon ipinakita ng Biblia or opposite na mangyayari doon sa Bible. Ngayon naman sa second teaching na tayo. Pre-tribulation teaches that the nation will turn to an antichrist, whereas the Bible teaches that the nation will turn to God. So, tinuro rin pala doon na yung iba sa nation is magiging antichrist na sila, na kung saan tinuro sa Bible na ang buong nation ay magtitiwalag at babalik din naman sa Panginoon. Ngayon naman sa third teaching na tayo, pre-tribulation teaches that the rapture is the blessed hope, whereas the Bible teaches that Christ's return is blessed hope. So, yung rapture pala, kailangan pala natin siyang tawagin or sabihan ng isang napakalaking blessed hope na galing sa ating Panginoon, dahil kung hindi magkakaroon ng rapture, hindi babalik yung Panginoon sa mundo na to. Ngayon naman sa application na tayo. First application, believe in the power of the gospel to transform lives, families, communities, and nation. So, maniwala tayo sa tinuturo ng Biblia na kung saan ang Panginoong Kristo ang siyang nagsasalita upang mabago yung buhay mo, yung pamumuhay ng pamilya mo, ugali ng pamilya mo, at syempre yung mga nakapaligid sa'yo. Syempre, hindi lang nakapaligid sa'yo kung hindi ang buong mundo, dahil sobrang napakapangyarihan ng salita ng Diyos na kung saan may katotohanan lahat ng nasasaad doon. Ngayon naman sa second application na tayo, believe the prophetic nature of Great Commission that all nation will obey Christ. So, maniwala tayo sa propesiya na lahat ng tao at mission ng Panginoong Kristo na muling magtiwala at sumunod sa Kanya yung mga tao. Ngayon naman sa third application na tayo, believe that the return of Christ is our blessed hope. It is complete of redemption. So, maniwala tayo na yung pagbabalik ng Panginoong Kristo is napakalaking blessed para sa atin, dahil kapag babalik na yung Panginoong Kristo, dapat maging masaya tayo dahil magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan na Kanyang ipinangako. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating last part, which is yung discussion. Why is it important of believing in the power of gospel to transform the world? So,
Ako naniniwala ko na sobrang napaka-importante na maniwala tayo sa salita ng Panginoon dahil ang salita ng Panginoon sa Kristo ay siyang napaka-mapangyarihan sa lahat ng bagay na nandito sa mundo natin. Doon natin malalaman lahat ng pangako ng Panginoon, yung mga salitang binitawan niya para sa atin. At ngayon naman, sa alternative question na tayo. What have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion na to na kailangan natin magtiwala sa Panginoon sa kanyang pagbabalik. At hindi ito kuro-kuro lamang. Ito ay may katotohanan dahil siya mismo ang nagsabi na siya ay babalik. Ngayon naman sa second alternative question, how can you practically apply our devotion? So, umi-apply ko po sa sarili ko na lahat ng nasa Biblia is hindi mo kailangan pagdalawang isipan na iisipin mo kung tama ba yung nasasaad doon o hindi. Bagkus isipin mo siya na napakatotoo dahil nga salita siya ng Panginoon. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.